Sa punto de vista, tatalakayin ni Professor Antonio Contreras ang tungkol sa kontrobersyal na red tagging issue. Professor. Maraming salamat na yan at magandang umaga sa inyo lahat dyan sa studio. Bago natin pag-usapan ng red tagging, pag-usapan muna natin, iuugnay natin yan sa nangyari sa Mindanao na kung saan nababalitaan natin na na-convict ang kasalukuyang party list representative na si Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers at ang dating party list representative ng Bayan Muna ni sa Tuturo Campo sa isang korte sa Davao del Norte at nahatulan ng pagkakakulong ng 4 hanggang 6 na taon. Maraming na naman ang nagsasabi na ito'y kaugnay sa terorismo, na ito'y kaugnay sa kanilang bilang kalaban ng bayan. Gusto nating linawin na ang kaso nila ay walang kaugnayan sa terorismo. Ito po ay merong kaugnayan sa di umano ay paglabag ng dalawa sa Republic Act 7610 at dahil nilabag di umano nila ang karapatan ng mga bata sapagkat ang kasong ito ay nagmula doon sa isang insidente na kung saan di umano ay nirescue nila ang mga kabataan at ang mga guro sa isang lumad school na kasalukuyan di umano in-hold hostage ng mga paramilitary groups. So, naandyan na yan. Meron ng hatulang korte, bagamat pwede itong iapila at pwede pa rin itong iakyat sa pinakamataas na korte ng hukuman ng ating bansa, ay ang dapat nating punahin ay yung automatic agad na inuugnay sa terorismo. Na kaugnayan ng talamak na red tagging na ginagawa ng marami sa atin. Kapag ikaw ay nagsasalita laban sa gobyerno, kapag meron kang kritisismo, pag ikaw ay maingay, madali kang tawaging kalaban ng bayan at hindi lamang kalaban ng bayan ay terorista ka pa. So, nangyayari yan hindi lamang sa mga katulad nila Franz Castro at ni Saturo Campo na napatunayan na nga natin na talaga namang sila ay mga miyembro ng mga progresibong puwersa at naakusa na nga sila na kabilang o kakampi ng mga armadong grupo. Whether that's true or not, that remains to be proven in court. Except that in this case, ay hindi po yan kaugnay ng ganong paratang. Ang gusto lang nating bigyan ng linaw dito, napakadaling tawagin ang isang tao na komunista. Napakadaling tawagin ang isang taong terorista. Lalong-lalo na dun sa mga mag-aaral na nagde-demonstrate, dun sa mga teachers na nagsasalita laban sa mga hindi magandang sistema o palakad, tama man o mali. Madali nating sabihin na kaaway sila ng bayan, pero dapat nating sabihin din na mismong sa anti-terrorism law, mayroon dong exception na hindi natin pwedeng tawaging terorista ang isang tao na ginagamit lamang ang kanyang karapatan para magsalita. Meron po tayong kalayaan na mag-criticize ng gobyerno. Ang masama po pag gagamitin natin ito sa isang armadong paraan, kapag tayo humihimok na sa iba na gamitin ng armas at pabagsakin ng gobyerno. Yan po ang pinagbabawal ng batas. Pero kapag po tayo ay ginagamit lang natin, in-enjoy lang natin ang rights, ang ating freedom, na binigay na sa ligang batas, ang magsalita, magpormo ng union, sumali sa mga rally at demonstrasyon, basta ba tayo mapayapa, sumali sa mga pagkilos, ipahayag ang ating mga sarili sa social media, mag-organisa ng mga manggagawa at mga mag-aaral. Yan po ay karapatan natin sa ilalim ng saligang batas. At hindi dapat tayo tinatawag na terorista. So, hindi po natin basta-basta sabihin na porket si Franz Castro at si Saturo Campo ay miyembro ng progresibong grupo, ang pagkaka-convict sa kanila sa Davao del Norte ay patunay na sila na ay terorista. Hindi po, sapagkat iba po yung kasong kung saan sila ay nahatulan na di umano yung nagkasala. Ito po ay child abuse case. So yan lamang po ang ating punto de vista ngayong araw na to. Balik sa inyo yun sa studio, Dayan. Good morning. Good morning at maraming salamat din po, Professor Contreras.